Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark Rinion Nicod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And ilang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol kay Zephaniah. Ang pinaka-topic natin is about what is spiritual complacency. Sa scripture man po ito ay matatagpuan sa Zephaniah chapter 1. Sabi dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zephaniah, anak ni Kusi at apo ni Gedalias. Si Gedalias ay anak ni Amarias at apo ni Ezekias. Tinanggap ni Zephaniah ang pahayag na ito ng si Josias na anak ni Amon ang hari sa Juda. Sa ating katuruan, ito yung what is spiritual complacency. Number 1, it is the wasting of your life and opportunity. So yung pagiging kampante at yung pagpapabaya sa mga biyaya at pinagkakaloob or binibigay ng ating Panginoon upang lumago at maglingkod. Sa halip na gamitin natin yung lakas at oras para sa mabuti, ay hinayaan lamang natin yung mga ito na lumipas ng walang kabuluhan. Pangalawa, it is enjoying the moment without thinking about God. So, nakatuon tayo sa sariling kasiyahan at kaginhawaan sa sandaling ito. At wala tayong pag-alala sa kung ano yung nais ng ating Panginoon o kung paano natin siya mapaparangalan sa ating mga ginagawa. Pangatlo, it is living as though God will not judge the world. So, kumikilos tayo na parang walang katapusan o walang hatol na magaganap yung ating Panginoon. Akala natin ay mananatili itong ganito yung lahat at hindi na kailangang managot ng sino man sa mga ginawang kasalanan at mga pagpapabaya. Sa application naman, ask God to examine your heart daily. So, wag mong pagkatiwalaan yung sarili mong pagtingin sa ating sarili, or panalangin din natin na ipakita na ating Panginoon yung anumang pagkukulang o pagiging kampante na hindi natin napapansin upang maitama natin ito agad. Pangalawa natin, act now and correct your errors. So, wag nang ipagpaliban yung pagbabago sa oras na makita natin yung mga mali or harapin natin yung mga ito. Itama natin agad habang may pagkakataon pa. Pangatlo, avoid spiritual complacency and at all costs. So, wag tayong makontento sa kung ano yung nakamit natin noon. Patuloy tayong lumago, maging mga pagmatsyag, at huwag nating hayaang humupa yung pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig, and God bless po sa ating lahat.